magduda sa sarili. Lista mo. So kapag mga team fight, commit na, wala nang Kung hesi. wala nang hesi. Pag humesi ka, hindi ka naman si Hesu eh. Tama. Oh, di ba? Paano ka? Hindi ka rin si Hesa. Oh, di ka Ba't naman si kay Hesa. Hesi? Ba't kay Hesi, di ba? Tama. Oh, tama. Dapat commit lang. And ang nakakatakot dito, no, for Smart Omega News naman, parang binigyan lang nila ng isa pang magandang ulti, si Curtizy, because of the final slash. Pero ayun, ano yung sabi dito? Both of these players, talaga namang ang difference lang dito ng pag-farm ng junglers ng Echo is laging may alalay side. Kasi mo ba, all 3 games, talagang kailangan tulungan ni Galawang Janbil, si Leash mo Saida. ako saglit. Leash mo ako saglit. And alam naman nila na hindi naman din ma-force out or mabubully out dito si Galawang Janbil all in all eh. Alam niya na kung pero may huli agad talaga naman si Curtizy yung gustong puhunanan ng mga members ng barangay. Pero si Supermark naman ngayon delikado ang buhay. First blood para kay Zaida. Pero may ganti naman ang api dahil si Curtizy ay mawawala na lang din sa Anti-Sucre. Zaida going on to 2 members pero ang likod. Ang kunat talaga ng Nolan, no? Isipin mo ganito kakunat yung Nolan. Lethal Ignition Nolan. And hindi siya kahit anong position eh. Kasi literal, pwede lang siya sa XP. Saka pwede siya dito sa sa may farm. Pero dito, na-takedown siya. Alam mo, medyo nagkamali ng pwesto. Hindi niya na-expect na nandoon si Supermark. Medyo si Outplayed at si West. Ito nagkakabigayan. Nagkakabigayan. Nakikita mo yung difference talaga ng XP Nolan tsaka ng Jungle Nolan. Ang laki ng at stake kapag jungle Nolan. Yung choice of emblem. Oo. Kasi kanina, yung parang quantum charge kung di ako nagkakamali. Naka-quantum. Tapos ngayon, naka-lethal ignition siya. So, mas gusto dito ni Zaida, mas constant yung damage, mas consistent yung damage. Hindi naman siguro yung damage output na sobrang bilis, sobrang sakit talaga. Pero kung iisipin, once na yung lethal ignition, natitrigger mo every time na nag-cooldown siya, nag-a-add up yung damage eh. Sabi nga ni Manjin, combo routine todo. Combo routine todo. Tama. Yun Ganun yung lang. nais ni... Ay, ang bilis kasi ang bilis din kasi mag-cooldown ng mga skills na ito eh. Oo, parang isang combo mo dyan, 10 segundo lang hintayin mo, may combo ka na ulit. At ngayon na may turtle na nag-aabang, pwede tayong makawaksi ng... makasaksi rather ng... Waksi? Parang makawakas eh. Pero ngayon may pagtalon na si Sati Supre agad-agad. Matatas na naman ang Tordos at si Antonio pa rin makakuha ng retribution para sa pagkakataon na yon. Nagkaroon na nga ng agawa ng Nether Realm pero final slash ay gagamitin ngayon ni Luis. Ang galing ni Antonio! Dash. Kaya naman ngayon, yung Smart Omega Neos, ganito yung nakita natin ng Game 1 and the Game 2 rather. Ang galing na ginagawa ni Antonio dito. Na-realize niya na hindi siya pwedeng mag-back down sa mga ganitong klaseng laban. Kasi kung iisipin, kung iiwan niya yung mga members niya, si Zaida matutuwa. Kaya ang gawin niyo, equal trade na lang. Tapos darating sa point, wala silang damage output, umiwan doon, gumawa ng letter X. Pagkatapos gumawa ng letter X, literal tapos na ang laban. Zaida na parang napadaan lang tapos biglang 2 buhay na yung kapalit mula doon sa side ng Echo Proud. At ito yung iniiwasan ng Smart Omega News na mangyari, yung makuha yung ganong klaseng confidence. And ito kasing Nolan, pwede itong mga pulis ng Filipino movies. Yung late dumarating. Pero nakikita mo yung ginagawa nila, si Santi Sucre, ang target si West. Ang target ni Andoku, si Outplayed. At nakikita mo kung paano niya ginagawa ng paraan na hindi na makagalaw si Outplayed. At si Zaida naman, sinusubukan niya i-takedown dito, pero may onward na binato! Talaga naman! Echo, ano nangyayari sa kanila? Bakit nagkakaroon ng butas na ganito? Sila ba ang unang nag-doubt sa sarili nila? Kasi kanina muntik na talagang mamatay si Andorio pero nakadash, hindi rin naabot. And nandyan yung assistant si Supermark, yung haboy na sana ni Zaida. Kaso, teka lang, dito ka lang. Hindi ka pwedeng umalis. Siya yung checkpoint ngayon. And alam mo, this is, na-realize ko parang merong comparison to in terms of the early or the season 1 na parang ang ini-expect ng lahat game lang, di ba? Oo. Biglang ang pumasok ng una ng Grand Finals, si Echo. So pwedeng gawin ng Omega yun. This history repeating itself. Kanina pa natin sinasabi. Pero mukhang
mukhang yun talaga yung story eh. Ganun papatakbo ang... Ganun pa patakbo, pero yung Echo dito, may chance pa sila bawiin yun. Nandiyan pa naman yung mga setup mula kay Santi Sucre, pero hindi na sila kumukontes eh. Hindi, pre, na alam nila na ano, medyo, ako yung Echo, no pun intended to yung Echo, naaaurahan ngayon. Echo Proud, mukhang namo problema sila doon sa ikot na pinapakita ng Smart Omega Neos. Kaso nga lang, 5 miyembro. Yan yung gulo. Eto na. Yan yung gulo, uy! Uy! Grabe naman ang mga dash, tapos tumipi-tipi pa si Andoryu. 5 miyembro na nag-commit yun Butters. 5. Hindi nila talaga mahuli at ang nakikita mo si Outplayed pa, sinusubukan niya pa i-takedown at si Saida, Ay. andito na naman sila, andito na kami, pero nandito na kanyang mga membro na side ng Omega Neos. Meron bang gulo na magagawa? Grabe naman yung Lewis! Pinapayan ang slash, tapos dumadash, dash, dash. 2 miyembro mula sa side na Smart Omega Neos at si Andoryu na low on HP, buhay pa rin! Ano? Omega Neos? Sila! Si Luis na naman! Luis on that Arlot, a hero na hindi mo nakikita ngayon. Munti ka na akong malaglag sa upuan ko, pero ang ganda talaga kasi. Parang nakuha nila bigla. Sabi ko nga kasi momentum base. Sila yung nanalo ng Momentum game to. base. Kaya naagaw si Andoryu at siya pa makakakuha ng purple na yon. Merong nakakuha ng Phantom Execution. Tinanggal niya nga agad eh. Oo. And looking at the instant replay, ito na flicker, final slash. Nakita mo yung galaw eh. Talagang pulidong-pulido. Pagka-flicker, no hesi, pak! Nilabas lahat. And that instant replay was brought to you by Smart. Nakikita mo naman, Smart Plays. Really just Ay. Smart Plays all over. Kasi nga naman Smart Omega Neos yata. At may turtle na naman na hindi na muling iko-contest ng Echo Proud. Andoryu. Kung meron man talaga nag-outperform ang sarili niya this game, I would say it's really Andoryu, pero si Curtisi ang nasepat at si Andoryu nandito. Susubukan yung take si Kurt and yes, magagawa niya yun. Tinawid-tawid mula sa mid lane tapos bigla na lang pala na sa back lane. Ngayon ang Echo Proud ay tila nasa sakop ng barangay. Si West nga hindi pa natin pinag-uusapan pero 2-0 na. Nananahimik lang sa gilid yan. Kaya ngayon, ang Echo Proud ay tila hindi makadepensa. 4 na miyembro ng Smart Omega ay sa baba na nakatingin. Nandiyan pa naman yung setup. Nandiyan pa naman si Outplayed na pwede magbigay ng damage. Pero mukhang napapag-iwanan sila 5.1k. But for Echo, the lyrics right now, the script right now is I'm still alive but I'm barely breathing. Hindi na sila makahinga. Lumalaban sila, pero ang hirap huminga kung ikaw yung nasa side ng Echo kasi hindi ka na talaga binibigyan ng kahit anong opening. Nandiyan si James with a knockout strike. Kaso si Luis yung target niya. May final slash at si Santi Sucre mukhang inihain sa kanila. Kaso nga lang nandiyan na naman si Andoryu. Pero hindi niya mapapatay si Santi Sucre. Again, onting amba para sa mas pwede pa nating makita ng laban. At ngayon si Aray! Oh! Isang Thorn Rose yan Ouch! Even si Curtisi ay nasasaktan. Pero ngayon 5 na naman sila. Pwede silang dumive. Look at Andoryu na nagtahi sa base ng Echo Proud. And this says a lot. Echo Proud is not a team na kaya mong mag-showtime ng ganon, na kaya mong ikot-ikutan yung mga tore nila ng ganon. Usually, napapunish ka sa mga ganong klaseng galaw. But this time around, tingnan mo si galawang John Bill. Papunta pa lang siya sa Berserker's Fury. Habang dito si Iritel, papunta na ng next item. Queen of Nature na nga yata para makapalag na ng tuloy-tuluyan eh. Kahit pa iba niyo yung Angela. Tingnan mo yung hero ni Ryle, para miss, may second chance pang dala-dala. Na naman. Kaso nauuna na ang Smart Omega. Nakapwesto din naman ng Echo Proud, maaaring mag-conceal at dumiretso with a flicker. Kaso wala pa naman yon for Santi Sucre. Kaya ang aabangan ng Smart Omega ngayon kung saan manggagaling. Echo, they cannot contest. Alam nila na hindi sila makakontest, pero they're not expecting na makakita na Supermark at West dito. Nakikita nila si Supermark ngayon, kapag ginaw sila, may West na tatalon at pagbabarilin sila doon.
Alam mo, isang balibag lang. Tapos may heavy crossbow mula kay Iritel. Maaring yun ang katapusan ng buhay. My Lord na papalabas in 8 seconds. At yun ang hinihintay ng barangay. Echo, can they be proud after this performance sa game number 3? Ito yung tanong natin ngayon, will this be alam mo yun, inevitable end ba nila to dito sa ating upper bracket? Ito ba yung pagpasok ng Omega Neos? Kasi tatandaan mo yung Neos medyo parang ano yan eh, new beginning yun eh, yung mga ganun eh. Ngayon na, teka, Oo. kumakatok na. May Lord na hindi pa naman dadamba, pero mukhang babasagin na yung gitna. Hindi lang base ang kakatukin. Grand Finals na nga ba? Omega dito, gusto ng dugo at mamamala agad si Outplane. May dabog na magkagaling kay Santi Sucre pero nandyan pa rin naman ang mga members with the final slash from Luis. Barangay, magingay, cause they secure the grand final spot.